Hello, magandang hapon sa lahat. Gerard Claudio here. Kamusta guys? Sa video na to guys, ang pag-uusapan natin is all about don't settle for cheap, low quality, and toxic na mga prospects or leads. Narinig lang ba ako? Tingnan ko nga tong ano natin. Yan. Kahit yung nga clear kung clear ako sa inyo. Clear lang ako. Okay. So don't settle for low quality and toxic prospects. Gusto ko lang sabihin to, not all prospects are created equal. Hindi po pare-pareho lahat ng prospect. And kailangan ma-define natin yung term na low quality at saka toxic. Para at least makamake kayo ng decision that when you encounter these people, you would know. Tama? Ano bang gagawin ko? Shall I keep on prospecting these people or shall I just find a better one? Okay? So, gusto ko lang sabihin to, no, bakit napakahalagang concept nito. Kasi, marami sa atin na sincere naman tayo sa pagna-network, pero ang problema natin is, yung mga tao na kinakausap natin or na-attract natin ay either hindi para sa network marketing or worst, mga toxic. So, uubusin ang lakas mo niyan kapag hindi ka marunong mag-qualify ng mga kinakausap mo. Okay? Or, kung hindi ka marunong mag-attract ng mga quality na mga prospects. Okay? Maliwanag ba? And kung tatanungin nyo yung mga uplines nyo, ano ba ang pagkakaiba ng quality at hindi quality? Marami mga definition yan. I remember before, when I was starting, I was asking my upline, ano ba yung quality prospect? Ang sabi nila, negosyante daw, tsaka may pera. Yun daw yung quality. And I was thinking, sabi ko, okay, sige, I'm gonna chase people who are quality, in a sense na may pera sila or negosyante sila. Now, I realized that that's not the definition of quality that I want. Anong ibig kong sabihin? So kasi ang problem natin dito guys is ganito. The way you define quality will determine how you're gonna how will you define the not quality. Maliwanag ba sinasabi ko? So, may mga concept tayo sa network marketing na everybody is a prospect. Diba? Like, prospect like 3 feet in front of you, beside you, near you, left and right mo. Like, alam mo yun, ganun yung concept eh. Ganun yung idea ng pagpo-prospect. Ang problem lang kasi guys is, kung gagawin mong ganong style, wala akong sinabing hindi po pwede. Pero talagang wala sa mauubos ka bago mo makuha yung quality. Nakuha nyo ba? Mauubos ka bago mo pala hindi mo mahanap ang quality. Mauubos ka bago mo ma-solidify yung organization mo. Saan na ba ako? Eto, yan. Maliwanag ba yung sinasabi ko? Am I clear? So, you have limited resources. So, the key element here is to know, eto bang kaharap ko, quality ba rin? Hindi. So let's define the not quality prospect. Low quality prospect. Low quality prospects, ito yung mga low quality na mga prospect ha. Ang mga low quality na prospect guys, ito yung mga prospect na halos hingiin na lang pati package. Low quality para sa akin yon. Yung hindi marunong mag-appreciate ng value ng ino-offer mo. Low quality yon. Halimbawa, gusto libre products. Gusto libre service. Gusto pag nag-join, bibigyan mo libreng account. Low quality yon. Low quality para sa akin yun. Bakit? Kasi kahit mapa-join ko yan, medyo alanganin. Kaya may mga concept minsan sa network marketing na alala ko merong nagsabi sa, I don't know kung uso pa right now ha, type nyo nga kung uso pa dyan. Yung tipong hahanap ka daw ng scholar. So, first time ko narinig yun, like several years ago, meron ako isang nakausap. Sabi niya, coach, ang ginagawa namin, naghahanap kami ng scholar. Sabi ko, ano ibig sabihin ng scholar? Sabi niya, meron daw silang prospect na willing pero walang pera. Okay. So, paano ginagawa? Kung gagawin daw, bibigyan mo ng account, tapos sasahuran mo, buwan-buwan. So, ibig sabihin, kung may pera ka, ang gagawin mo, hahanap ka ng someone na hahataw para sa'yo. Ngayon, sabi ko dun sa akin na usap ko, sabi ko, wag mong gagawin yan. Sabi niya, bakit? Kasi walang umaangat sa network marketing na ganyang style ang ginagawa. Kung meron mang magsasabi sa akin na gumawa niyan, hindi siya duplicable. Sino sa inyo dito nakaka-relate?
ganyan yung ginawa mo, pinapahanap ka ng scholar. Tama? Bakit? Kasi para sa akin, ang definition ng low quality na prospect, hindi yung walang pera eh. Pero yung kung walang kapasidad yung tao, walang creativity na mag-raise up ng capital, tapos sisweldohan ko ba? Red flag sa akin yun. For me, quality prospect, walang pera pero marunong maghanap ng paraan. Kasi it doesn't take money to make money. It takes creativity to make money. So, kung ang startup capital na 15,000, 11,000, magkano ba? 18,000, 23,000, 20,000, 22,000, 30,000, 50,000. Kung hindi marunong maghanap ng paraan yan, bakit ko pa i-consider na quality yan? Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? So, iwas kayo sa mga prospect na sasabihin sa'yo, naku, alam mo, willing akong magtrabaho, ganito, networker ako, pero bigyan mo ako ng account, bigyan mo ako ng sasakyan, bigyan mo ako ng bahay, sweldohan mo ako, papalakihin ko yung organization mo. Pag mga gano'n na guys, red flag sa akin yun. Bakit? Kung magaling kang networker, in the first place, dapat naunawaan mo na ang first step talaga is marunong ka dapat mag-start up. Imagine mo kung bibigyan kita ng libreng account, anong kwento meron ka sa mga kakausapin mong prospect? So nagsinungaling ka ngayon doon, ikaw nga hindi nakahanap ng paraan eh. Sila pa kaya? Unless sanay ka ng ganong style ng kalakaran. That's why I have one teammate of mine na I think nakwento ko to kahapon. Inoferan sila ng libreng account, pati downline siya ni libreng account. Inoferan sila ng isang top leader ng isang kumpanya, local company. Tapos, ang sabi sa kanya, sige, pati teammates mo, basta lipat daw sa kanila. Kinuwento niya sa akin yon right after nung lumipat siya sa team ko. Alam mo yun, sabi ko sa kanya? Sabi ko, kahit na lumipat kayo doon, tapos, hindi kayo nagtuloy sa akin, hindi ako affected. Kasi, it simply shows na hindi kayo yung gusto kong hanapin. Ang gusto kong hanapin, yung willing maghanap ng capital. Yung creative na maghanap ng capital. Bakit? Ganito na naman ang concept nito guys eh. Yung startup capital, hindi mo hamanapan ng paraan. Pangarap mo pa kaya? Tama? Filtering ko yun eh. Nakuha nyo ba? Kaya marami sa inyo, possible nakikinig ka sa akin dito. Ang turo sa'yo, ganito. O sige, payin mo yung nanay, tatay mo, sister mo, kapatid mo, lahat ng relatives mo, payin mo. Tama? Pero hindi pa naliwanag sa'yo yung cons nun. Ano yung consequence nun? Eh, ikaw naglabas ng capital, do you think hahataw yung mga yan? Think about that. Hindi naglabas ng capital, nilagyan mo ng account. Tapos, you expect these people to move? No! They will not move. Ilang network marketers ang nabahiran ng hindi maganda yung relasyon niya sa relatives nila kasi tinuruan ng upline na ipasok yung mga lahat ng pa-relatives, sana yung maglabas kasi may pera siya na hindi pa naliwanag. Alam mo, marami ako mga network marketers na ganyan na nangyari sa kanila. Bakit? Kasi sila yung naglabas ng capital, yung relative, umuo lang eh. Wala ka naman ilalabas. Bakit ka pa, alam mo yun? Tapos hindi humataw. Tapos, ng gaslighting na. Eto na, naningil na. Binigyan na nga ng libreng package ng account. Ang business, hindi ka pa gumalaw. Lahat na ginawa ko sa inyo. Wala. Hindi. I mean, gusto kong sabihin to, na ikaw may mali. Ba't mo binigyan ng account? Tapos umasa ka pa? Tama? Kung hindi marunong maghanap ng capital yan, ng pang-start in the first place, isang red flag na sa akin yun. Kaya yung mga tinuturo na maghahanap ka daw ng, ano tayo? Scholar? Red flag na yun. Hindi, coach, alam mo, willing kasi to. Kung willing na maghanap ng capital yan, turuan mo kung paano. Teach that person how. Kaya maraming nasusunog sa network marketing dahil dyan. Tama ba? Diretsahan lang to guys ha. Pero kasi kailangan maintindihan ninyo. A quality prospect na naunawaan ng opportunity na pinapakita mo will always find way to start. It doesn't matter kung may pera o wala yan. Kung may pera siya, then
they can start. Kung walang pera yan, hahanap ng paraan yan. Quality nga eh. Ano bang gusto mo sa downlines mo? Nagkasabi ibig kong sabihin? Yung hindi naghahanap ng capital? Magiging kultura yan in your organization. O sabihin natin yun yung style na ginagawa mo, nagbibigay ka ng libreng account. Sabihin natin, ikaw pinipihin mo kung sino mga pinipihin mo. Sino ma-attract mo? Anong kwento meron sila? Unless they would fabricate the story. Unless they will not say it eventually that they were given a free account. Pero how amazing is that if the story goes like this? Yung kwento ganito. Naghanap ako ng capital, naghanap ako ng paraan para makapag-start. Kahit wala akong pera. Totoo, tunay, legit na kwento. Hindi yung tipong binigyan ka na ng libreng account kasi kaya mag-work ang ganun guys eh. Kaya sabi ko sa inyo. So hindi quality sa akin yun. Kung puro kwento, yung prospects for me, hindi quality para sa akin yun. Yun yung isa. It doesn't matter if you have experience in network marketing. Kahit ano pang kwento mo sa akin na top earner kung nasa ang kumpanya, kung hindi ka marunong maghanap ng capital, red flag sa akin yun. Hindi ka quality for me. Hindi ka tayo ika-categorize as quality. Because a person who truly understands the network marketing game, understood, ng first step, isanapan mo yung startup capital. Make sense? Tama? So, puro libre. Halimbawa, yung mga prospect ko, ano ba yan? Kasi yung mga prospect ko, puro gusto libre product. Hindi, ikaw yan eh. Bakit na libre? Baka possible sa mga spill mo o mga sinasabi mo, hindi rin tama. Tama ba sinasabi ko? Pero kung puro talaga libre, medyo kailangan mo siguro maghanap ng another category or group of people. Kasi medyo alanganin yung ganun guys eh. Hindi pwedeng puro libre. Nagnenegosyo tayo eh. Paano mo masusustain yung business mo kung puro libre gagawin mo? Tama ba? Hanap ng paraan. Ito yung gusto kong encouragement sa bawat isa. Yes, we're talking about these people who are cheap. I would like to categorize these are cheap prospects. These are not I would like to categorize cheap prospect like this. These prospects are like, they promise so much. They are flowery with their words. Pero, ayaw maglabas ng capital, ayaw gumalaw. Medyo sa akin, off yun eh. Huwag kayong natutok sa mga ganong mga tao, guys. Ako nyo ba? Like, kasi baka maubos kayo. Energy mo, yung motivation mo, yung drive mo, wala na. Kasi puro ganun yung mga tao na kinakausap mo, yung hindi willing gawin yung ginagawa mo. If that person is not even willing to participate, why will you even force that person? Kasi marami ang gustong gawin ang business na to. Ang mindset ko is marami ang gusto neto. So regardless kung gagalaw ka or hindi, ahataw ka or hindi, sasali ka or hindi, walang problema pag kaibigan pa rin tayo. Hindi kita aawayin, huwag ka mag-alala. Tama? So, personally for me, a quality prospect is someone na naglabas ng capital dahil nakita niya yung value ng ginagawa. Yan, tamo coach, naranasan ko yan. Na pag capital na sa bandang huli, ako pa ang mali. I mean, sorry to say this, sorry for that experience, Felipe. Pero wag mo nang uulitin. Kasi na-experience mo na eh. Pwede naman kasing maglabas na ikaw yung biktima eh. Tama ba? Pero ang totoo niyan, bakit mo sila pinasok? Kaya so ibig kong sabihin, bakit mo sila pinasok? Anong intention mo? Gagalaw sila. Kung gustong gumalaw niya, naghanap ng kapital yan. Okay niyo ba? Kung meron ka mang way na gusto mo na ipasok siya, kasi, example, may excess product order ka, ganun, pwede. Pero don't expect na gagalaw. Ako ganun ako, pag may pinapasok ako kasi example, may excess product orders ako, gusto kong ipangalan sa kanya and all, papangalan ko, mag-a-agree siya, we will have an agreement, pero sa mind ko, hindi ako aasa. Kasi I've been in this business for so long, and the trend is, the person in the first place na hindi naglalabas ng capital, malaki ang chances hindi tatagal yan dito, maniwala kayo sa akin. Tama ba? Yes, tama ka, Ma'am Dory, madidrain ka. Bakit ka magsistay sa mga ganyan tao? Kung bakit kaya mo maghanap ng marami.
the only reason why, bakit nyo chinatsaga at bakit nyo may pera ka, ipipay mo yung mga relatives mo, either or maghahanap ka ng scholar, bibilang. Alam mo yung parang, think about this, yung scholar na strategy, maling-mali talaga yun eh. Bakit? Kasi, yung prospect mo, bibigyan mo allowance kada buwan, papahatawin mo. Tapos, bibigyan mo pa ng startup na package. Tapos, ang gagawin niya, magpe-present siya, magagawa siya ng business para sa'yo. Nakuha mo? Parang kumuha ng batong pinakbuk sa ulo pag ginawa mo yun. Just totoo lang. Hindi talaga nag-work yan, guys. Siguro mag-work yan few months. Mag-work yan few months. Pero sasabihin mo na magra-rise ang leader on that strategy, hindi talaga. Kasi ang tunay na leader, marunong maghanap ng capital, marunong dumiskarte. In the first place, yung word na diskarte, guys kapag hindi marunong dumiskarte yan, may leader pa ba yan? Nakuha nyo ba? Kaya even sa mga teammates ko, kapag nakikita ko yung teammate ko na sasabihin sa akin, wala akong pang start capital, or may mga teammate ako na, ay nako, hindi ako bibili ng package, hindi ako ganito, kasi ganito. Tapos hindi siya yung tipo ng bibigyan yung sarili ng pagkakataon na dumiskarte. Medyo alanganin sa akin yun. Hindi ko sinabi na awayin ko yung downline ko Pero sa akin, I mean, that's not the kind of people I want to be part of my team. Tama? Or that's not the kind of leader. Hindi yung kasing definition ng leader sa akin. Kasi ako naniniwala ako, basta leader ka, diskarte ka. I mean, ethically hindi ko sinabi madiskarte ka naman kung anong pinagagawa. Marunong ka, madiskarte ka. Kung hindi, magtanong. Pero sasabihin mo na tatambakan mo ko ng problema at hindi natin isosolve dalawa, wala tayong magagawa dalawa. Nagkasya ba yung sinasabi ko? Right? And I don't care what experience we have in the network marketing before. I don't care what success we have before. Tama? So that's the definition for me of a low quality prospect. Low quality prospect gustong libre. Tama? Kaya kung network marketer ka, or nandito ka nakikinig sa akin, at nagpaplano kang magsimula ng network marketing company, ito lang naman opinion ko, since nakikinig ka naman sa akin dito. Nagpaplano kang magtayo ng network marketing company. By the way guys, I even have programs for network marketing companies. I am training on network marketing companies. Company like for example, I'm giving mentoring to the owner, even to the distributors na meron sila. If you are that, message mo lang ako, we can talk. Pakita ko sa inyo yung program. It's an amazing program actually. Kung network marketer, if you're someone na nakikinig dito sa akin, and you are planning to build a network marketing company, and ang diskarte mo libre account, you are starting in the wrong footing. Tinasabi ko na sa inyo. You are starting in the wrong footing. You might want to create an artificial growth. Sasabihin mo, grabe, ito na yung nag-join sa amin. Pero that's not the actual growth. You can fake numbers and figures. Sinasabi ko na sa inyo. But the real deal here is this. Does the company that you're gonna build really creates impact to the market? Okay? Kaya ako yung mga nandito right now, nakikinig ka sa akin, sasabihin mo na ito, dito ka pioneering ka. Nothing against pioneering. Okay? Dito ka sa amin, pioneering kami. Kung yun lang ang basis ng pag-join mo, tingnan mo muna ang value ng binibigay sa market ng company. Okay? Are you with me? Basta sa akin, medyo red flag lang yung ganun. Red flag lang sa akin yung mimigay ng libreng account. Red flag din sa akin yung nagpapascalar. These can create artificial and temporary success. But the real success comes from the depth of your organization. Ibig sabihin, ilan ba yung mga quality leaders na nakukuha ko? Okay. Asa na ba ako? Medyo kalat-kalat yung konto ko. Sorry guys. So, ang dalilan kung bakit maraming mga pumapayag sa ganong klaseng mga style. Kasi they want quick, they want shortcut, and they thought they can shortcut network marketing success. Akala ng karamihan, sige, bilhin ko na lang to yung maghahataw. Akong bahala kasi may pera naman ako. Magkano bang kaya mong ibigay? Pambihira Kung inaral mo yung network marketing, makikita mo, that's 10 times cheaper than paying someone who doesn't have even guarantee na hahataw. Binilyan mo ng package, ina-allowance mo, tapos wala namang ginagawa sa business mo. Medyo alanganin yung ganun. I make transactions based on pattern. Ulitin ko nagkagawa ako ng transaction not based sa salita ng tao, but based on pattern. Maliwanag ba?
So, ibig sabihin, kung wala kang sense of basis doon sa tao, tapos in-scholar mo, medyo mahinang strategy yun. Sasabihin ko, that would be a foolish business strategy. Na-gets nyo, type nyo nga gets kung gets yung sinasabi ko. Type nyo gets. Wala kang basis, wala kang track record dun sa tao. Tama? So, this is the mindset. Again, the reason why people do that, because they thought they can buy their way to shortcut. Another one, people do that because they have the scarcity mentality. Nakakala nila hindi sila makahanap. Kasi feeling nila hindi nila kayang maghanap. So, tsatsagain na nila kung ano yung meron sa harapan nila. Nag-gets nyo yun? Kasi tatanungin kita, ganito ha. Ito, paliwanag ko. Let's say for example, halimbawa, may 20 kang client, 20 clients meron ka. Sa 20 clients mo, tempted ka na i-pay in yung isa sa mga client mo kasi napaka-flowery niya magsalita. Grabe, ganito kami before. Nagsara lang kasi yung company, kaya magaling ako. Kaya kong palakihin yan. Ito yung mga org ko, mga ganito. Tempted ka kasi, grabe, daming kwento ni prospect eh. Ngayon, pero, meron ka pang 19 na kakausapin na quality. Na 19 pa nakausap na merong siguro 5 or 10 na willing maglabas ng capital. Meron lang konting settlement, niluluto mo lang. Magtsatsaga ka doon sa isa? Tanong kayo kita, magtsatsaga mo yung isang yon? Maglalabas ka ng pera para doon? Hindi. Bakit? May kinakausap ka pa eh. Like that's yung ibig ko sabihin. So, it's more like, number one, because people are lazy, kasi they want to do the business, they thought they can shortcut. Or there are other strategy, kasi yung strategy yung tinuro, na akala nila yun ang magpapaangat sa kanila. Ikatatlo, may scarcity mentality na feeling na hindi nila kaya maghanap ng quality. So, tsatsagain na lang nila kung sunong meron dyan. Network marketing doesn't work that way. You will always settle for less quality prospect if hindi ka marunong maghanap ng quality na prospect. And ang quality na prospect, strategy ang pasok dyan. Kaya kung hindi ka pa kumuha ng PinoyNetworker.org or Pinoy Network Marketing Success Blueprint, sorry, plugin ng course, ano? Kunin mo kasi isa yan sa mga module ko dyan. If you wanna find quality prospect. Actually, baka next week or next week, magkakaroon ako ng webinar. Free lang to guys, ililibre ko tong webinar na to. I'm gonna discuss about rejection proof strategy. Isa yan sa mga kapag-uusapan, paano maghanap ng quality prospect. Mauubos ka guys kung hindi ka marunong maghanap ng quality prospect. Maniwala kayo sa akin. Ang mga top leaders sa network marketing, may diskarte yan, may ano. Pero isa sa mga key dyan, they know how to find quality people. Ako maliwanag ba? I'm not saying you less the numbers. Pero kailangan may mata ka sa quality tsaka hindi. Never engage sa mga transactions sa network marketing. Maglalabas ka ng capital, lilibre mo yung products, ikaw na yung bahalang bubuhayin mo yung isang tao, prospect, kasi siya yung hahataw para sa'yo. Alanganin talaga yung ganun. Okay? Yun yung quality. Yun yung hindi quality, I mean. So, that's the opposite of quality. Ano naman yung opposite of quality? Yan, madiskarte, maghanap ng paraan. Yung malaki yung nakikita sa network marketing, yung willing gawin ng network marketing, quality yun. Yun yung sa akin quality. Yung hindi pinag-uusapan dito, sige, librehan mo ako kung bahala. Ganun, pag nanghingi na sa'yo, mga network marketing companies, no, dear CEOs o mga president na nandito na ikinig sa akin, kapag hiningian ka na ng sasakyan, sige, pasok ako sa networking mo, basta bigyan mo ako ng sasakyan, bigyan mo akong position, bigyan mo akong ganito, alanganin yun. Never deal with those kinds of people unless they show track record. Now, sa mga networking companies naman, lalo na mga president or CEO ng mga networking companies, naiintindihan ko kung bakit kayo nag-engage. So, kasi gusto mo ng fast growth. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi nabibili ang loyalty. Ano siya say loyalty? Long-term loyalty. Unless, I would rather want you to invest heavily on marketing and projecting yourself as a viable network marketing company than offering those things to people who just make you promises ang papapalaki nila yung kumpanya mo kasi may kilala sila, networker sila. Hindi talaga.
Let them undergo the process. Mas maganda pa making kwento ng mga kumpanya nyo. Okay. The other one. Well, unless wala kang planong tumagal sa market, ibang usapan yon. Pero kung may plano kang tumagal sa network marketing na market, then you do it the right way. Build leaders in your company. Building leaders requires structured trainings and mentoring and coaching. And if you are a president or nandito ka right now nakikinig sa akin, I'm also offering that to network marketing companies. Depende nga lang sa company and all. I'm also picking. Kasi baka mamaya, hindi naman legit. So, hindi ako basta-basta tumatanggap lang. Makita mo kung pambira, scam to. Wag. Okay, so yun. What else? Okay, let's talk about toxic. Toxic prospects are prospects who are entitled. Entitled for a specific treatment. So, like, I am the best distributor, you treat me this way. Mga ganon. Toxic yun. Another toxic trait is, sila yung may mali, pero ipapalabas na ikaw yung may kulang. Sa akin, kapag may mga ganong people na pumapasok sa organization, medyo alanganin. Another one na toxic talaga yung may mga issue about pera, na ganon. Pero for me, most probably, ang medyo toxic talaga yung feeling entitled. Like, doesn't want to participate but expects a specific treatment for them. So, majority of you, may mga sense kayo na tsatsagain mo kasi baka hindi pa nade-develop yung character development pa siya and all. But ako sa akin, red flag yun. Red flag yun. Lalo na pag pumasok na downline ko tapos entitled. Hindi pong, hindi nakikipag-participate pero gusto specific treatment. Work relationship. Nainawaan ko yung give and take sa relationship. Tama? Kung if I want a specific relationship to flourish, then I understand that I also have to give in that relationship. Ganun ako. Nakuha nyo? Like, I don't demand something na hindi ako muna yung unang nagbibigay. It doesn't matter kahit hindi network marketing pa nag-uusapan natin. Any form of relationship. If I want a good relationship with my churchmates, then I have to serve my churchmates. Kasi may ministry rin ako yung handle sa simbahan. So, if I want people to participate in a specific ministry in our church, I have to make sure I build good relationship. I give first before I ask. Ang problem kasi sa karamihan na mga entitled, ganito yung nangyayari. Gusto nila, bigyan mo sila ng attention, but they are not doing what you expect them to do. What you tell them to do and you recommend them to do. For their own business as well. Toxic yun, guys. What is amazing about my teammates right now as of the moment, yung binibuild kong network marketing team right ngayon, na-amaze ako kasi, natutuwa lang ako kasi paano ko ba sabihin? Like, I really, napaka-less na ng toxicity namin right now. In fact, wala nga eh. Everybody is doing their part in their growing their business. Everybody appreciates what you do. Everybody is grateful of what you give for them. Nakakatuwa yung ganun eh. Alam nyo, naka-experience ako ng mga lead teammates ko before kwento ko sa inyo. May mga teammates ako dati guys na na binigay mo na ang lahat, ikaw pa may kulang. Binigay mo lang lahat, ikaw pa yung kulang. Kasi siguro kung meron ako isang struggle sa network marketing, that was my struggle. You give everything, at the end of the day, ikaw pa yung kulang, ikaw pa yung may mali, ikaw pa yung labas na may mali. And I just realized, sabi ko, why do I have this kind of people in my circle? And I've realized one thing, one principle. May isang prinsipyo, guys. In life, you don't get what you want. You get what you tolerate. So I realized, sabi ko, possible I have this circle around me. Hindi naman dahil sa maiwasan mo 100%. But possible siguro, can I just create filters around me? So that number one, I will not expect much. I will never expect much. But at the same time, I would know how to read people. Alam ko kung paano babasahin ng mga tao. Nakuha nyo ba?
So, I will not be frustrated. I'll never expect, but I know how to read people. So, I make sure I know what's... Kaya ngayon, maliwanag sa akin yung mga standard ng mga tao na gusto ko makasama. Sino ba talaga gusto ko makasama sa network marketing? What are their characters? What are their skills? So, nakita nyo, doon ako nagsimula. So, maliwanag sa akin, sino ba yung mga gusto ko makasama sa network marketing community ko? Ito yung ginawa kong standard. And I say, sino ba yung mga prospect ko na makaka-align dito? Of course, ang pinakauna doon guys, yung may magandang character. Nasa akin na yun. Okay, may salita, gano'n. Malalaman mo naman yun actually. Masasize up mo sa tao sa conversations ninyo. Every time that I talk to people, I could size up people. I'm not pinupulis ko yung mga tao, but siguro dahil nga sa tagal na nagkipag-usap ako sa tao, I mean, you discuss, you converse with people every single day, you would read people. Tama? You know kung sino yung mga hype lang. Alam mo yun yung mga puro magagandang salita pero wala namang ginagawa. Maraming ganun. Tama? Pero alam mo talaga yung talagang malalaman mo yung mga prospect or downlines mo na talagang etong mga prospect ito tsaka etong mga downlines ko, ito talaga yung gusto ko makasama sa pagda-network. Kasi maayos kausap, may isang salita, alam mo yun? They are problem solvers, madiskarte. They know how to respect each one. They honor you, they respect you. They appreciate what you do to them. Those are the things. So, ba't ko sinasabi to? Again, personally for me, it's you go out there, share share your opportunity to as many people as possible. Share to as many people as possible. Kaya kailangan marunong kang mag-generate ng prospect or leads. If you don't know how to do that, then find one. Be creative. Hindi, kasi wala akong pang-ads. Guys, merong isang trend sa network marketing na napapansin ko, ha? May mga trend sa network marketing na parang, coach, hindi ako makaprospect kasi wala akong pang-ads. Sandali lang, bakit? Sino nagsabi sa'yo hindi ka makaka-prospect kung wala kang pang-ads? Bakit ganun yung utak ng iba? Hindi ko magets. Like people feel like if they don't have the ad money, wala nang pag-asa yung business nila. That's wrong, guys. That's so wrong in all level, I'll tell you. Yes, ads amplify your message. I get that. Nandun na tayo. Pero to think na sasabihin mo na hindi ka makakapagpa-pay-in dahil sa wala kang what do you call this? Hindi ka makakapagpa-pay-in kasi wala kang pang-ad money. There is a problem with the system ng kultura sa team yung ginagawa. Kasi you're not with other strategies. So, if you wanna learn, go to PinoyNetworker.org. Kita mo dyan yung button below. You can search that one. If ganyan yung mindset mo. Hindi totoo yung guys. Totoo lang. Doesn't work that way. Possible na isip mo yon kasi na-pay in ka dahil sa ads. So, inaakala mo kailangan mag-ads ka din. Hindi naman mali yun. Pero, it takes creativity to make money. Tanggalin mo sa utak mo na kailangan mo may pera para dumami pera mo. Yes, if you have the money to invest niya. But what if wala? What if limitado? Be creative. Gamitin tong utak. If you want more strategy, go to PinoyNetworker.org. That's a Pinoy Network Marketing Success Blueprint. That can help you out. Okay? So, going back. Find ways and means to get more prospects na makakausap at malalatagan mo. As many as you can. But, along the way, I hope, habang dumadami yung kinakausap mo, mas tatalino ka sa pag-identify ng mga low-quality prospect at ng mga toxic na mga prospect. And if you encounter these people, this is my suggestion. You don't have to dwell into these people. You give, you serve, you give value, but if these people doesn't respond the way you want them to respond, or yung mga sarili-sarili ng agenda, then, find another one because you will find a better prospect if ikaw okay ka, maayos ang intention mo, maayos kang tao, maayos kang kausap, matino ang pag-iisip mo. Nakuha nyo ba? Right? Kung nandun ka sa category na yun, huwag ka mag-alala. Basta maayos ka at you go out there and talk to as many as you can, you will qualify those people who is not low quality prospect,
and toxic, you don't have to dwell with these people. Find another one who is a better one, because there are so many out there who are better. Kailangan lang nilang makita ka, kailangan lang nilang ma-encounter ka, because in their encounter with you, they would say, buti na lang na-meet ko tong taong to. Okay? Marami ba natutunan? Type nyo nga learning kung marami kayo natutunan. Tingnan ko nga dito, sino dito yung mga nag-message. Hello, Abigail Casas. Neil Apego, hello. Doris Barleta, Suliano Felipe, hello, kamusta kayo? Remedios Fresto, kamusta kayo? Hello. Sino pa ba nandito? Sorry guys. Titingnan ko yung mga nagme-message dito ha, sandali ha. Sino pa ba nandito? Daming mga nakalagay na ano eh. Yan, si Jinky Kalubad, hello. Kamusta? Sino pa ba na nandito? Okay. So, yun na naman for me guys. I hope you guys learned something from this. And think about that. Isipin mo yung napag-usapan dito sa video na to. And if you think this is something valuable, share nyo to sa teammates ninyo. Share nyo to sa mga group chats ninyo. And the goal here is to talk to as many people as possible. Qualify them. Never dwell to low quality or toxic clients. Even toxic prospects. Okay? Hello, Archie Cantillana. Kamusta? Hello, Leonie Loterte. Hello, kamusta kayo dyan? Elmer Palomado. Hello guys, how are you? Divina Loterte naman, shoutout ko na no. Teka, sino ba dito? Yes. Oliver Policarpio, hello. Kamusta? Yan, share nyo to guys sa mga teammates ninyo if this is something valuable na natutunan nyo tonight. Okay? Hindi mo talaga ma-fake at hindi mo mabibili ng pera ang success mo sa network marketing if hindi mo alam kung saan mo iaalat yung pera mo. Okay? So, better na lang gawin ng tama. Hello, Geb Olmedo. Kamusta? Yan. So, yun lang naman guys. Ako kasi guys, long-term network marketing business ang gusto nating i-build. Kung sawa ka na sa mga style ng pa-hype at saka walang clarity, kailangan siguro ayusin natin yung mentality natin sa network marketing. Okay? And find better prospect because there are a lot of them there. Okay? Grabe guys. Bye.